Values Education 7, Quarter 1, Learning Competency 5A, nakapag-uugnay sa kahalagahan ng pagtitipid at pag-iimpok sa sariling pangangasiwa sa mga biyaya ng Diyos. Tukuyin muna natin ang kahulugan ng pagtitipid o thriftiness. Ayon sa dictionary.cambridge.org, ang pagtitipid ay tumutukoy sa maingat na pamamahala at paggamit ng salapi at mga yaman o resources upang makaiwas sa pag-aaksaya at tiyakin na ang mga ito ay magtatagal. Sumasagot ito sa tanong na paano ko gagamitin sa matalinong paraan ang aking yaman at umiwas sa pag-aaksaya. Ang pagiging matipid ay paggamit ng iyong mga resources o yaman sa matalinong paraan at hindi pag-aaksaya o pagsasayang nito ng hindi kinakailangan. Maraming paraan para magawa ang pagtitipid. Ang mga sumusunod na kilos ay mga paraan upang magawa ang pagtitipid. Gumawa ng budget. Magplano ng iyong gastusin sa pamamagitan ng paggawa ng budget upang masubaybayan ang iyong pera at mga gastusin. Pagbibigay prioridad sa pangangailangan kaysa kagustuhan. Tukuyin kung alin ang mga bagay na kailangan o ang mga bagay na hindi pwedeng hindi bilhin tulad ng masusustansyang pagkain. Unahin ang mga ito kaysa bumili ng mga bagay na tinuturing lang na kagustuhan tulad ng mga milk tea, fruit shake, iced coffee at iba pa. Iwasan ang impulse buying. Mag-isip ng mabuti bago bumili ng isang bagay upang maiwasan ang pagbili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan. Mag-reuse at mag-recycle. Gamitin ang mga bagay na mayroon ka na sa halip na bumili ng bago at mag-recycle kung maaari. Ikumpara ang mga presyo. Tingnan ang iba't ibang tindahan o online shops upang makahanap ng pinaka-paborableng presyo bago bumili. Magtipid sa utilities. Patayin ang mga ilaw at elektronikong kagamitan kapag hindi ginagamit upang mabawasan ang konsumo ng enerhiya. Samantala, ano naman ang pag-iimpok o saving? Ayon sa Britannica.com, ito ay tumutukoy sa pagtatabi ng isang bahagi ng iyong salapi o kita para magamit sa hinaharap. Sumasagot ito sa tanong na, paano ko pinaghahandaan ang aking mga pangangailangan sa hinaharap at mabisang pamahalaan ang aking yaman? Nagagawa ito sa pamamagitan ng pag-iipon ng isang bahagi ng iyong baon sa bangko o alkansya para magamit sa hinaharap. Ang mga sumusunod ay mga gawain na dapat gawin upang makapag-impok. Mag-set ng mga layunin sa pag-iimpok. Magtakda ng tiyak na layunin kung bakit mo gustong mag-impok. Halimbawa ay para ito sa bagong musical instrument o para sa isang travel goal. Mag-ipon ng bahagi ng iyong allowance. Regular na magtabi ng bahagi ng iyong allowance o pera na natanggap sa isang savings jar o bank account. Magkaroon ng piggy bank. Gumamit ng piggy bank o savings jar upang mag-ipon ng barya at maliit na halaga ng pera. Iwasan ang hindi kailangan na gastos. Limitahan ang paggastos sa mga bagay tulad ng merienda o libangan na hindi mahalaga. Magplano kung may bibiling mamahaling bagay. Mag-ipon para sa isang malaking bagay na gusto mong bilhin sa halip na bilhin ito agad-agad. At huli, huwag magbisyo. Ang pagbibisyo tulad ng sigarilyo, online games, pagbe-vape, o soft drink ay magdudulot lamang sa iyo na maging magastos at makaiwas sa pag-iimpok. Ano naman ang ibig sabihin ng sariling pangangasiwa ng biyaya ng Diyos? Ito ay tumutukoy sa ating matalinong pamamahala at paggamit ng mga biyaya at yaman na bigay ng Diyos. Sumasagot ito sa tanong na, paano ko ginagamit ang biyayang galing sa Diyos? Halimbawa nito ay ang matalinong paggamit ng salapi upang makatulong sa iba at upang magamit sa paghahandog sa Diyos. Ngayon, ano naman ang kaugnayan ng pagtitipid o thriftiness at sariling pangangasiwa ng biyaya ng Diyos? Ang pagiging matipid ay nakatutulong sa atin na gamitin ng mahusay ang ating yaman, makaiwas sa pag-aaksaya at matiyak na magtatagal ang mga biyaya ng Diyos. Tayo ay sumasampalataya na nanggagaling sa Diyos ang lahat ng mabubuting bagay na natatamasa natin ngayon. Marapat lang na ipakita natin sa Kanya na ating pinahahalagahan ng Kanyang mga biyaya sa pamamagitan ng pagtitipid sa mga ito at sa paggamit ng mga ito ng buong husay at talino. Sa pamamagitan ng pagiging matipid, may pakikita natin ang paggalang at pagkilala sa mga yamang ibinigay sa atin ng Diyos at paggamit sa mga ito sa paraang nakalulugod sa Kanya. At dahil galing sa Diyos ang mga biyaya o yamang ating natatamasa,
nararapat lamang na gamitin ito upang siya ay paglingkuran at pasalamatan. Kaya iwasan natin ang pagbili ng mga bagay na hindi naman kinakailangan at gawin natin ang paggamit sa mga bagay na maaari pang pakinabangan upang makatipid. Sa pamamagitan nito, malulugod sa atin ang Diyos dahil nakikita niyang hindi natin inaaksaya ang mga bagay na bigay niya sa atin. Ano naman ang kaugnayan ng pag-iimpok o saving at sariling pangangasiwa ng biyaya ng Diyos? Ito ay sumasalamin sa pagiging responsable sa pamamahala sa biyayang galing sa Diyos. Sa pag-iimpok, natitiyak natin na handa tayo para sa pangangailangan sa hinaharap, lalo na sa mga gawaing paglilingkod sa Kanya. Sa pamamagitan ng pag-iimpok, naipakikita natin sa Diyos na matalino nating ginagamit ang Kanyang mga biyaya at pinagpaplanuhan natin ang ating hinaharap. Mabuti kung nag-iimpok tayo para sa ating pag-aaral, mga emergency at sa pagtulong sa kapwa. Subalit lalong mabuti kung nag-iimpok tayo upang makapaghandog sa Diyos, sapagkat ito ay tunay na nakalulugod sa Kanya. Sinasampalatayanan nating galing sa Kanya ang mga biyayang ito. Hindi ba't nararapat lang na magtabi tayo ng ilang bahagi para ibalik sa Kanya sa pamamagitan ng buong pusong paghahandog? Ang pagtitipid at pag-iimpok ay mahalaga sa ating sariling pangangasiwa ng mga biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagtitipid, natututo tayong gamitin ang ating mga yaman ng matalino at iwasan ng pag-aaksaya. Ang pag-iimpok naman ay nagpapakita ng ating paghahanda para sa hinaharap at ang tamang pangangalaga sa mga biyayang natatanggap natin. Ang dalawang ito ay nagpapakita ng ating responsibilidad bilang mabuting katiwala na hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para rin sa mga darating na panahon. Sa ganitong paraan, pinapahalagahan natin ang mga biyaya at tinutupad natin ang ating tungkulin na pangalagaan ang mga ito. At dyan po nagtatapos ang ating paksa sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat sa panonood at pakikinig. Paalam!